Alam mo, parang wala naman ako nakikita na hindi sila mag-inhibit eh. Kasi it's right here, staring in your face. Kitang-kita eh. Hindi ko nga malaman kung bakit hindi nila napansin ito. Ito, korte, NTC. Complainant, NTC. Parang judge yan eh, na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. In this case, sila ang complainant. Sila ang judge. So how can we expect justice? And part of due process is a cold neutrality of an impartial judge. And second, not only impartial, but must appear to be impartial. May laban ba ka doon? In short, we cannot expect justice from the NTC in this case. The NTC is the judge, the NTC is the complainant, the NTC is the executioner. We cannot expect justice from the NTC. We will file the possible pleading, maybe we will file a motion for consideration and go to the higher court for on the ground that there's grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Dumulog naman ang mga abogado ng SMNI kamakailan sa Court of Appeals para ireklamo ang NTC. Muling binigyang diin naman ni Tolentino at Suplico na ang ginagawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ng chilling effect sa iba pang mamamahayag sa bansa. Hiniling ng kampo ng Sunshine Media Network International o SMNI na alisin ang tatlong opisyal ng National Telecommunications Commission o NTC sa pagdinig ng administrative case na sila rin ang naghain laban sa network. Ito ay matapos dumalo ang mga abogado ng SMNI na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa pagdinig ng NTC nitong Huwebes ng umaga kaugnay sa 30-day preventive suspension at pagpapalabas ng show cause order. Pinapa-inhibit ni Tolentino at Suplico sina NTC Commissioner Ella Blanca Lopez at dalawang Deputy Commissioner na sina John Paulo Salvahan at Alvin Bernard Blanco. Diin ng mga abogado, questionable ang independence at impartiality ng nasabing mga opisyal dahil sila ang naghain ng reklamo laban sa SMNI, sila rin ang maglilitis at kabilang sila sa magpapasya sa kahinatnan ng istasyon. Sabi ni Suplico at Tolentino na sa ganitong setup ay wala umanong maaasahan na hustisya ang SMNI. In this case, sila ang complainant. Sila ang judge. So how can we expect justice? And part of due process is a cold neutrality of an impartial judge. And second, not only impartial but must appear to be impartial. Parang judge yan eh, na nag-file ng kaso at ang kaso nasa korte niya. May laban ba ka doon? In short, we cannot expect justice from the NTC in this case. The NTC is the judge, the NTC is the complainant, the NTC is the executioner. We cannot expect justice from the NTC. Dagdag pa ng mga abogado na hindi rin malinaw kung ano ang reklamo o violation na nilabag ng SMNI para suspindihin ng NTC. Walang complaint, hindi nga namin alam kung anong violation para masagot namin. So that's why we are studying anong mga possible na pleadings na i-file namin. Matatandaan na noong December 21 ng taong 2023, sinuspinde ng NTC ang operasyon ng nasabing network sa radyo at telebisyon. Ito ay pagkaraang ipasa ng Kamara ang resolusyon na inihain ni PBA Party List Representative Margarita Nograles na naghihimok sa NTC na suspindihin ang network dahil umano sa mga paglabag. Bagay na para sa SMNI ay hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi nabigyan ng pagkakataon ng network na makapagpaliwanag at sumagot sa show cause order ng NTC bago ang pagpapataw ng suspensyon. Matatandaan na kasunod ng pag-i-issue ng NTC ng show cause order para sa network ay nagpalabas agad ito ng suspension order na immediately executory. Lumalabas na bago pa ang pagdinig ng NTC sa mga alegasyon ay nagpalabas na agad ito ng kaparusahan sa network. Dumulog naman ang mga abogado ng SMNI kamakailan sa Court of Appeals para ireklamo ang NTC. Naghain ang network ng certiorari at mandamos na may kalakip na apela na magpalabas ang CA ng Temporary Restraining Order o Preliminary Injunction para sa pagpapatigil ng implementasyon ng suspension order. Sa panahon naman na mag-inhibit ang tatlong opisyal ng NTC, posibleng i-refer ang kaso sa Department of Justice at magtatalaga ng bagong didinig nito. Sakaling ibasura o ng NTC ang kanilang motion, ito ang naging tugon ng mga abogado. We will file the possible pleading, maybe we will file a motion for consideration and go to the higher court for on the ground that there's grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Alam mo, parang wala naman ako nakikita na hindi sila mag-inhibit eh. Kasi
It's right here, staring in your face. Kitang-kita eh. Hindi ko nga malaman kung bakit hindi nila napansin ito. Ito, korte, NTC. Complainant, NTC. Muling binigyang diin naman ni Tolentino at Suplico na ang ginagawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ng chilling effect sa iba pang mamamahayag sa bansa.